At so ayan, hi guys! Welcome back at channel natin at ito na nga si episode 267 para kay season 4 natin kay Kalbo at huwag na natin patagalin pa. Simulan na natin yan at dito nga tayo natapos yung sa pagkabahala ni Saitama at sinasabi niya nga dyan na yung balanse pagdating sa kapangyarihan at lakas ay magbabago nga raw drastically, so magiging malaki yung pagbabago dahil sa pagdating na ng panibagong grupo at din ay pagkatapos nga niyan ay biglang dito na yung continuation niyan. So talon dito sa May City dahil nagkakagulo naman dito, nagpanik na itong mga sibilyan, so takbuhan sila lahat dyan dahil biglang lobas naman dito itong pagkalaki-laking halimaw na to. So disaster level niya ay tiger at crocodile. Itong halimaw, so grabe nakatayo itong crocodile at ito nga may humarap sa kanya dito na isang parang matandang lalaki at ito nga yan si Manong, Class A Hero, Great Philosopher. So ano to, galing siya sa Hero Association. So ayan, ay basa-basa lang itong si Manong dyan sa kanyang libro, but then maya-maya pa ay ito nga biglang umatake na itong crocodile at ayun, naghanda na rin dyan ito si Manong at ito nga yung spang bigla niyang ginamit itong kanyang libro para salagin o i-block yung atake nito ng dambuhalang crocodile. So tawag niya nga dyan Shield of Wisdom. So lupit talagang philosopher talaga itong si Manong nga dyan, but then maya-maya na ito nga biglang nag-death roll na rito itong crocodile. So sabi niya nga dyan death roll at ito nga bumumala, sige. So dito atake nga dyan, ikot-ikot itong crocodile at ayun, nakuha niya dyan itong libro ni Manong. So nagulat itong si philosopher at pagkatapos nga niya ito nga biglang bumuelo naman dito itong si Manong, sabi niya nga dyan philosophical at pagkatapos nga niya blagag. Sample ngayon dito itong crocodile, so talsik siya dyan at ito nga tinakil, sinolder tackle lang pala ni Manong itong si crocodile at ayun ay nabitawan ngayon ng crocodile yung libro ni Manong at ayan, bungal dyan ngayon, nabungi itong si crocodile at pagkatapos nga niya na ito biglang kinuha ulit ni Manong dali-dali itong kanyang libro. Sabi niya nga dyan, muntika na yun pero yun, makikita sa may likuran natin ni Manong ang dami, may mga buhaya pa sa likod niya. So ang sama ng tingin sa kanya ng mga buhaya sa likod at pagkatapos nga niya is biglang talo naman dito sa dalawang hero na to. So galing din sila sa Hero Association at ito talaga nagmamadali sila. Sabi nga nila dyan na ang daming halimaw, pack ng halimaw yung sumugod at ito nga sa isip-isip nila, nakakayanin bang mag-isa ni philosopher yung mga halimaw na nga na yun. But then pagkatapos nga niyan ay ito, boom, grabe. Pagdating nila dun sa eksena ay yun, kinukuyog na si philosopher ng mga buhaya. So yun, pinagkakagat siya rito ng mga crocodile na nga na to, pero parang mas maliit to kumpara dun sabi na natin nga sa shoulder tackle ni philosopher. But then pagkatapos nga niyan ito nga ngayon, pam pam pam, biglang datingan naman dyan itong mga binata na to at yun, pinagbabanatan nila yung mga crocodile at ito nga pam pam, hala, sige. So grabe, nagkagulo-gulo na nga rito at ang daming sumugod dito ng mga heroes pa. So yun yung dalawang hero mula sa Hero Association, napatayo na lang, napatingin na lang napanood sila rito sa ginagawa ng pagkarami-raming mga grupo na nga na to. At then pagkatapos nga niyan, ito nga nagulat itong dalawa. Sabi nga nila, teka, sino yung mga yun? Kasi nga bigla silang dumating dyan sa eksena tapos binanatan nila yung mga crocodile at ito nga sabi nung long hair dyan, ang tindi nila kasi yung mga crocodile isa-isa tinatalo nila. So kaya nagugulat itong mga to kasi parang malalakas yung dumating dyan. At yun sa kabilang banda ay makikita na bagsak itong si Mr. Philosopher. So yun, so tumilapon nga siya dyan sa may pader at ito nakita siya ng dalawang kasama niya. So ito sabi nga nila Great Philosopher. So nag-alala sila dyan kay Manong at ito dali-dali ay pinuntahan na nila at ito dinampot nila dyan ito si Great Philosopher. Pero yun, grabe, ang lala na ng itsura ni Manong, talagang matindi yung pinsalang nakuha niya. So kaya nga ito, sabi nito nung lalaki na talagang matindi yung mga injury ni Manong, ni Great Philosopher, kaya dapat gamutin siya kagad. Pero yun, ay sabi nga rito ni Great Philosopher, hindi niya akalain, nahihiya siya kasi nga raw sa dinami-dami pa siya yung magiging nasa likuran pa ng mga sibilyan. Kumbaga hinayaan niya na ipagtanggol siya o protektahan siya ng mga sibilyan. So hindi aware si Great Philosopher na mga hero yung kumakalaban dun sa mga crocodile na halimaw. At ito tuloy niya pa nga dyan na mukhang mga amateur yung galawan ng mga hero na dumating nga dyan o ng mga civilian na tinutukoy niya dumating dyan. Pero yung kanilang power, speed at saka durability mas superior daw kumpara dito kay Great Philosopher. So kaya parang nahihiya siya dyan. At din maya pa ito nga tapos yung laban dito at ayun, bagsak yung mga crocodile, yung mga halimaw at ito nga tuwan-tuwa ito
itong mga nagsidatingan na to. At ito yung mga heroes na galing sa Hero Association. Nagugulat sila, sabi nga nila dyan, na sino ba itong grupo na to. So ito natutuwa, itong mga to, sabi nga nila. So ito na pala, ito na yung debut battle natin, sabi nilang ganyan. At ito sabi nga nila, grabe naman, sobrang dali naman ito, sabi nilang ganyan. Pero nagkakantsawan sila dyan, sabi nga nung isa. Pero mukhang takot at takot ka naman. At ito nga ngayon, nagulat din. Itong yung long hair na hero, sabi niya nga dyan, yung mga bilang daw ng mga to, sobrang dami. Akala mo military force daw sila eh. At ito ngayon, pinakilala na. Itong nagsidatingan na grupo at yung tawag nga sa kanila, Neo Fizzy Boy. So galing sila sa Neo Organization. At ito nga, sabi nga nila dito, na di ba tama eh, yung ginawa nilang move, yung mag-transfer sila sa Neo Organization. Kasi nga raw, wala nang kwenta kung magtutuloy sila sa pagiging C-class lang dun sa Hero Association. At ito nga ngayon, tuloy pa nila dito. Naku, kapag ganito ng ganito, yun ngayon, parang ang lakas-lakas nila. Ay pwede raw, kaya nilang talunin eh, yung si Amimas. So kahit daw sila, kaya nilang patayin yun. So kaya nga ito, sabi nga ng isang dito na iinis siya, na loko daw eh. Ayun si Amimas kasi nga raw, dinamay yung kanilang agency, hinatak daw pababa eh. So kaya raw sa susunod, pag nakita niya yun, gugulpi niya raw talaga si Amimas. So talaga kala mo naman talaga kaya nila eh, yung si Amimas. Pero yun nga, ay biglang nagsisigaw na. Ito yung galing sa Hero Association. Sabi nga nila, na teka lang, sino ba itong grupo na to? Galing ba sila sa Vigilante? So kasi si Axel, yung Vigilante na group niya, ay kilala rin yun eh. Sila nga yung mga civilian group na kumakalaban din sa mga halimaw. So ito yung akala ng Hero Association. At yung pagkatapos nga niyan, ay ito biglang sumagot itong grupo. Sabi nga nila, ay hindi, kami ay. At tapos biglang lakat dahil bigla nga may lumabas dito na pagkalaki-laking crocodile dyan sa likuran nila. Grabe, kaala mo walang nangyari. At pagkatapos nga niyan, boom, dito natakot na itong mga fizzy voice na nga na to. So sabi nga nila rito, may lumabas sobrang laking halimaw, sabi nilang ganyan. At ito ngayon, biglang nagsisigaw sila, tinawag nila yung kanilang leader. Sabi nga nila dyan, Neo leader, ikaw na yung bahala rito, sabi nilang ganyan. At ito nga ngayon, biglang labas na nga dyan itong si Wavi Gaza. So yun, so dito may kasama siyang cameraman. Sabi na nga nung cameraman dito, okay na, naka-live na sila, sabi niyang ganyan. At ito ngayon ay baling na itong si Wavi Gaza dun sa may ibaba. So parang nagpakita na siya dun sa mga bata niya dun sa may ibaba nga. At pagkatapos niya ay biglang baling ulit siya rito sa may cameraman niya. At binati niya yung kanyang mga fans. Sabi niya nga dyan, nakakamusta sa mga fans niya at ayun, nanonood daw ba sila. At ito ay sinabi na nga rin ni Wavi dito na simula ngayon siya na ay isang Neo idol. At simula rin ngayon ay magiging super active na siya sa paggawa ng mga hero activity. So kaya nga raw sana supportahan siya nung kanyang mga fans, pati na yung mga kasamahan niya ng mga ibang Neo heroes pa. At din pagkatapos nga niyan, eto nga biglang tumalon na eto si Wavi. So tingin sa kanya lahat, yung mga tao dun sa baba, pati na etong crocodile. At pagkatapos nga niyan, bam, grabe, wasak yung sahig paglapag neto ni Wavi. At eto nga ngayon, tingin si Wavi dito sa halimaw. At ayun, nakagulat yung mga heroes galing sa Hero Association. Sabi nga nila, teka, ito ba yung rumored na Neo Organization? At eto nga ngayon, ay di mo alam kung natakot rito itong crocodile, pero pumorma na rin dito bigla itong si Wavi. Sabi niya nga dyan, nakalimutan niyang i-announce yung kanyang panibagong solo. At then pagkatapos nga niya, boom, dito bigla na nga nag-Wavi Thunder itong si Wavi. So grabe, napapalibutan na ng mga parang kidlat, mga kuryente itong kanyang kamay. At pagkatapos nga niya, bang, so puso rito itong si Wavi. At pagkatapos nga niya, bang, sa pool ngayon dito itong crocodile. Grabe, butas yung kanyang dibdib nga dyan. Pero yun ang cute lang nakapuso yung pagkabutas nito nung dibdib dito nung halimaw na crocodile. At then pagkatapos nga niyan, yan guys, so hanggang dito lang ito si episode 267 natin. So grabe, pati yung atake nito ni Wavi, ang kikay lang puso But anyways, yun nga guys, nagsisimula ng kumilos itong Neo Organization nga natin ngayon. But yun nga, ulit maraming salamat guys sa panood dito kay Saitama natin. At yun, hintay lang para sa next episode natin dito. Sino naman sa lagi mag-ingat. God bless niyo lahat at kita-kits tayo ulit.